what we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na. So niyasad ta sa pamalandong sa iyahang mga pulong. O kini importante kaayo sa matagusan nato tungod kay this between life and death, mga kaigsunan, because we know that the coming of our Lord Jesus Christ is soon happen. So nini mo nga kabuntagon, the topic that I prepare is about Lot's wife. So kailan mo ni Lot? Kini si Lot, usa ni siya sa pag-umangkon ni Abraham. Ug sa diha nga gitawag si Abraham sa Ginoo, hinguban gid ni si Lot. Ug sa diha nga ninguban ni si Lot, instead nga si Abraham lang ang panalinginan, apil siya na panalinginan sa Ginoo. Nag-improve ang iyahang kinabuhi tungod kay apil siya nga gipanalanginan sa Dios kauban ni Abraham. Ug usab not only material things nga nahimo nga napanalinginan si kaning Abraham ug si Lot. Also nakita niya unsa ang espirituhanon nga panalangin usab ug saad sa Ginoo ngadto kang Abraham. Apan sa diha nga nagdaghan ang ilahang mga katigayunan, di decided nga mag-separate sa usag-usa. Ug sa diha nga ni-separate siya ngadto kang Abraham, siya nahimo nga nagpuyo didto iyang gipili nga ning puyo siya didto sa Sodoma ug Gomora, while si Abraham didto sa bukid nga bahin, ug mauna ang background sa kinabuhi ni Lot, mga kaigsunan. But we will not focus may tungod sa kaning kinabuhi ni Abraham, apan ato ang i-focus ang kinabuhi sa asawa ni Lot. Makita nato ni siya sa Luke chapter 17 verse 32. Naging diha, remember Lot's wife. One of the shortest text in the Bible. Pinakamubo kayo, apan puno siya sa mensahe nganhi sa matag usa kanato. Puno siya sa mensahe tungod kay atong mapanaminan ang kinabuhi sa asawa ni Lot. Ug basin ang ato ang kinabuhi sama sa kinabuhi sa asawa ni Lot, atong ma-change tungod kay atong tan-awon unsa ang iyang kinabuhi nini mo nga kabuntagon ug unsa ang mga pribilehiyo niya ug naunsa siya. Now, i-consider nato ang spiritual nga pribilehiyo ni sa asawa ni Lot. Unsa may iyang pribilehiyo espirituhanon, mga kaigsunan? Una, she was privileged in her relationships. Naa siya pribilehiyo sa iyang relasyon because she was privileged to marry into the only family on the earth that was serving the one true God. Mao nay pribilehiyo niya nga naminyo siya sa usa ka tawo nga mahinadlokon sa Ginoo, gisaaran sa Ginoo, ug nagserbisyo sa tinuod nga Dios. Wa siya naminyo atong mga tawo o lalaki nga walay Dios sa iyahang kinabuhi. Sumauni ang pribilehiyo nga naa ni Lot. Siguro kita moingon ta nga dili man ko privilege kay wala ko naminyo sa sama niini nga kining kaagi sa asawa ni Lot. Nga kuang bana o akong asawa palahubog, sugarol. So dili siguro ingon ana apan atong makita unsa ang pribilehiyo sa asawa ni Lot. Ikaduha, she saw the clear faith of Abraham. Nakita niya ang klaro nga kinabuhi o pagtuon ni Abraham. Nganuman tungod kay kini si Abraham gitawag siya og the friend of God. Higala gid siya sa Ginoo. Ug ang iyang bana pag-umangkon ni Abraham ug
siya naka-witness sa dedication ni ining mao nga mga tawo ngadto sa Dios ug nakita niya unsa ang pagpanalangin sa Ginoo ngadto kang Abraham. Ngano? It is because Abraham faithful to God. Matinud-anon gyud kay sa Ginoo ug nakita gyud, nasaksihan gyud ni sa asawa ni Lot unsa ang panalangin sa diha nga duol ka sa Ginoo. Then unsa pa ang privilege ni Abraham? She saw the clouded faith of Lot. Iya pong nakita ang kaning kung klaro ang pagtuon ni Abraham, ang iyahang bana nga si Lot. Uy, kini akong bana mura po kaning dili kaayo sama kang Abraham kung mo i-compare tungod kay kaning gabunon sa ato pa kaning siyak dili ba ang pagtuo ni Lot. So iyang nakumparar na, iyang nakita nga kung akong sundon si Abraham, ang pagtuo ni Abraham, family ni Abraham, mahimo nga malipayon o successful akong family, while kung dinhi sa akong bana, kung dili gid nako asisan, di gid nako giyahan, dum gyud ang amo ang kinabuhi nini. Then sa pa, she was privileged in her revelations because in her relationship with Lot and Abraham, she learned a few things about God. Iyahang natun-an unsa ang Ginoo nga iyahang giserbisyuhan. Iyang nakita unsa ang mga tawo nga ilang gibiyaan dito sa Ur. Ilang nakita unsa ang sitwasyon nila sa diha nga sila ning sunod sa kuling sa Ginoo, mga kaigsunan. Gani, she was acquainted with deity. Iyahang nakita, acquainted gigayo siya sa Ginoo, unsa ang pagka-Dios nga iyahang gialagaran. So sama na to nakita nga grabe gyud ang Ginoo nga ato ang nakita nga naghimo, nga nagdala, nagpanalangin nato. Gani, she certainly knew who God was and how one approached Him. She had learned from her husband and his uncle, yet she never followed through with it. Mo ginay makasusubo lang mga pamalandungon nga iyahang nakita nga tinuod nga Dios ang gialagaran ni Abraham. Iyang nakita unsa ang pagpakigistorya ni Abraham ngadto sa Ginoo, apan wala siya naghimo nga nagmatinud-anon sa Ginoo. Dili di ay garantiya nga makita nato ang Ginoo o makita nato ang angel sa Ginoo nga makigistorya sa usa ka tawo nga mahimong makagarantiya nato nga matinud-anon ta sa Ginoo. Apan atong mahibaw-an nga naa di ay na sa ato ang pagpili every now and then, mga kaigsunan. Unsa pa, she was aware of the destruction. Ibalo siya sa diha nga didto sila sa Sodoma, ang Ginoo nagpadala og yung manulunda ngadto sa iyahang pamilya. Nga kining mao nga angel nagdala nila, nagsulti nila nga laglagon ang Sodoma ug Gomora. Unsa nga pribilehiyo ang gipadala sa Ginoo? Nganhi sa matag usa kanato na experience bata nga naay angel nga gipadala sa Ginoo nato aron nga mahimo ta nga malikay niining kami nga kalaglagan aning kalibutan na. Usa ka tawo nagsakay siya og bus. Sa pagsakay niya sa bus, iyang gihuna-huna tungod sa iyahang dako nga problema nga mag-suicide siya. Nagampo siya sa Ginoo, Lord, kung tugutan nimo nga mag-suicide ko karon, walay tawo nga magtagad-tagad nako. Apan kung tugutan nimo Ginoo nga dili ko mag-suicide, tagai ko sign, ilhanan. Nga nauntay tao nga muhatag na kog libro.
Sa diha nga nagsakay siya bus, hapit na lang siya ning naog. Maabot sa iyang destinasyon, wa gyud tao nga ning hatag niya yung siya mag-commit with ikog suicide ani. But sa diha nga ming tindog na siya, na itaw nga ning hatag niya og libro, ug kining mao nga tao ning smile nga to niya, ug giingnan niya tong tao, you know, you are my angel to me. Because I pray, nag-ampo ko sa Ginoo nga kunaay mong hatag nako ug usa ka libro, dili ko maghikog. And God answer my prayer. Mga kaigsuunan, ang Dios dili mo padala og manlulunda maybe like nga nahitabo sa Sodom and Gomorrah, but somebody nga mga tao mo ipadala sa Ginoo para musulti nato. Ug ang ato lang himuon mao nga atong paminahon ang pulong sa Ginoo nga gihatag gisulti nganhi sa matag usa kanato. Apan unsay nahitabo sa asawa ni Lot? She refused to flee from the wrath of God. Ang iyahang unsay iyahang gihimo, ninglingi gyud siya. Nahimo siya nga giingnan sa manulunda, giingnan siya nga sa diha nga mudagan mo gawas mo dinhi sa Sodoma ug sa Gomorrah, magdali ta kay coming na distraction. Ang ilang gihimo naglangan-langan pa gyud sila. Gibira to the point nga gibira na lang gyud sa manulunda, sa kuan pa gipugos sila nga maluwas. Mga kaigsunan. But still ang mga kini si asawa ni Lot, bisag gibira na siya, gipugos na siya, apan wala gyud siya naminaw sa sa instruction sa Ginoo ngadto niya. Ibong makita nga yes, pwede ta birahon na tao nga mobira nato, ali tambong ta, apan dili mabutan ang ato ang kasing-kasing. Gani, she was privileged in her responsibility. Here was a woman who knew that fact that was given every opportunity to act upon them. She was given the chance to change, the chance to believe, the chance to be saved, yet she squandered those chances and died without God. Unsa ka makasusubo nga kaagi sa asawa ni Lot, na ang tanan nga mga tsansa, pribilehiyo sa iyahang kinabuhi, apan siya namatay nga walay Dios sa iyahang kinabuhi. Ikaduha, i-consider nato ang iyang spirituhanon nga problema. So may spirituhanon nga problema ni asawa ni Lot, dahil nganong ingon ani siya? Una, a problem with her faith. Kanang dili pagkamatinhuon, mga kaigsunan. She looked back. Lingi siya. Because she did not believe that God would what He said He would do. She thought He was bluffing. Mao ginaiyahang nauna. Kuan ramang ko ani. Binuangan ramang ko ani. Ngano di man ko palingion. Simple kaayo nga mga butang. Ibang makita nga sa simple nga mga instruction sa Ginoo, kinahanglan neta mo obey. Dito sa Garden sa Eden, si Adam ug si Eve gihatagan og simple ka instruction. Dili lang gyud mo kaon sa kahoy sa pag-ilas mayong sa dautan. But nagunahuna gyapon siya nga gi-block naman ko ani. That's the reason why ginahimo ginakasala ang tao. Sama usab sa asawa ni Lot tungod sa iyahang pagka-dili matinuon sa Ginoo. Unsa pa iyang problem? Problem with her faith. Disobedience. She along with all the others had been commanded not to look back, but there was something within here that caused her
to turn back toward Sodom. The problem with Lot's wife was that she had her eyes on all the wrong things. She was looking back at a lost life, a lost lifestyle, and a lost city. Mao gid ni usa sa mga problema usahay sa tao. Siguro kita naanini or wala nato ug makita nato ngadto sa uban. Ang problema mao nga lingion pagyud nato ang wala na sa ato ang kinabuhi ba. Lingion pagyud nato ang mga butang sa ato ang mga kauban na dili maayo ug tan-aw nato. Unsa gitambag sa Ginoo in Hebrews 12 verse 2, looking upon Jesus. Kinsa atong tanawon? Si Jesus lang yun, the author and finisher of our faith. Di ta mo tan-aw ngadto sa mga nangagi, di ta mo tan-aw ngadto sa uban, but we will look upon Jesus. Mga kaigsunan. Ikatulo, a problem with her focus. Deception, ikatulo nga di. She probably had everyone in the family fooled. They probably thought that she was saved. Ihaging ginoo na nga maluwas na ko. She had everyone fooled but God. Merely made a provision of faith, but they have never truly born again. She proved what she was when she looked back to Sodom. You see, her body was out of Sodom, but her heart was still there. Atong panahon na wa na biya ang iyahang lawas. Gibira na gyud sila sa manulunda. Gawas na sila, naana sila, luwas na gyud sila, di na gyud sila mga matay. Ug yang gihuna-huna nga wala naman ko sa Sodom. Di na ko mamatay ani. Lingi gyud siya. Apan unsay nahitabo niya? Nalaglag siya. Nahimo siyang asin, mga kaigsunan. Usahay nga kaning dili ganit totally ang ato ang pagkinabuhi nga born again. Unsay giingon sa 2 Corinthians 5:17, busa kun ang tao naa na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Mauni ang tinuod nga naa diha kan Jesus Christ, mga kaigsunan. Bag-o na ta nga binuhat sa diha nga naa ta kan Jesus. Unsa man ning old life ug new life? Sa una sa kaning kinabuhi pa nato nga old life pa, musmok pa ta, pero karon sa new life na naa ta kan Kristo, unsa man dili na ta manigarilyo. Sa una kusog pa kay ta mo inom og beer na beer, tanduay unsa pa. Apan sa diha nga naa na ta kang Kristo, bag-o na ta, di na ta mo inom niya na. Sa una kusog pa kay ta mo sayaw, karon dili na. Sa una kusog pa kay ta manugal, pero karon sa diha nga bag-o na ta diha kang Kristo, likayan na nato, dili na ta ni ana. Sa una kusog pa ta mo tan-og mga salida nga mga makabulag nato sa to ang kaning pag-alaga diha sa Ginoo, makapalayo nato diha sa Ginoo, pero karon sa bago na ta dili na. Sa una kusog pa ta magbutang og mga alahas, apan karon nga bag-o na ta naa na ta sa Ginoo, di na gyud ta magsul-ob ana. Sa una di ta mutuman sa balaod sa maayong panglawas. Apan karon kay bag-o naman ta, gipalit naman ta sa Ginoo, dili naman ni atong lawas, iyan na mis Ginoo. Sayod man ta nga templo ni Ginoo, mo-obey na ta. Ampingan na nato ang lawas nga gipiyal sa Ginoo nato. Sa una, atong lapason ang balaod sa Ginoo, apan sa diha nga bag-o na ta, unsa man, ato nang tumanon faithfully. Dili haron maluwas ta. Apan tungod kay nahigugma ta ni Jesus. Unsay gingon niya? If you love me, keep my commandments. That is the evidence nga nahigugma ta sa Ginoo. Sa una, supakon pa nato ang adlong papahulay. Apan karon nga bag-o na ta sa Ginoo,
atong bantayan ang adlaw ipapahulay. Tungod kay ningon siya, remember, meaning hinumduman gid nato nga adlaw ipapahulay ug kini balaan ug ato ang simbahon siya. Sa una, kusog pa ta mo kanta og mga disco songs, but karon ang ato ang kantahon mga balaang alawiton. That is totally born again. Dili na nato himuon o kalimtan na nato ang karaan nga mga butang because we are now born again. Bag-o diha kan Jesus Christ. Now, we will consider also sa spiritual punishment sa asawa ni Lot. Unsa may nahitabo sa asawa ni Lot? Una, it was sudden. Kalit sa diha nga moabot ang judgment, sama usab niya na dali ra gyud kayo mga kaigsunan. You may walk in sin for years, but one day judgment will surely come. One day time will run out. Muna itong bandayanan. Duha ka butang nga masarad antas kaluwasan sa Ginoo. Una, sa diha nga kita mamatay nga naatas pagadawtan, sira ni yung kaluwasan. And the second one is sa diha nga mubalik si Jesus Christ. Sunod, it was serious. The Bible says that she became a pillar of salt. Instantly, the judgment of God fell on her, and she perished and was swallowed up in the wrath of God. Her judgment came in spite of her unbelief. Niabot na agi mahimo mga kaigsunan. Muna nga, tuhuan nato na naay judgment. Then, ikatulo, it was settled. For Lot's wife, there would be no pardons, no second chances, and no hope. She was gone and lost forever, and nothing could be done about it. Wa na gyud tay mahimo. Sa diha day nga ang tao mahimo nga mamatay, wa na gyud na siya. Mga kaigsunan. Muna nga di gyud ta maghuna-huna dito na lang ko mag-usab sa ikaduha nga kinabuhi. No, it is no second chance, mga igsoon. Mauna nga atong ampingan ang atong pagkinabuhi karon. Atong himuon ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Gani gikinahanglan nato ang paghinumdom sa kinabuhi ni Lot nini mga kabuntagon. Ngano? The lesson from Lot's wife is this: take God at His word. If He says it, then it will come to pass. And men need to be ready to meet Him someday. Atong himuon, nga andamon nato ang kaugalingon. Ang mga ilhanan, nga atong nakita sa ato ang palibot, it tells us na we are nearing home. Duol na ta sa ato ang puloy-anan nga giandam ni Jesus Christ. Sa pag-abot niya na, we need to be faithful to Him. May the Lord bless us. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato limos na kulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana, pasayloon ka kay Diyos na may